King of mercy, I trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Muli po, isang napakainit na hapon sa ating lahat mga minamahal na kapatid. At narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour na malugod na hatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Balino. Tulad po ng dati, tayo po muna ay babati sa ating pong mga taga-subaybay dito sa Divine Mercy Hour. Lalo tigit si Daddy Elvin, si Mami Ruby, si Nanay Maria, at si Ate Weng ay ating pong binabati. At tayo po ay nagdadasal sa mabilis na kagalingan po ni Nanay Maria. No? At ganun din ang ating pong mga kasamahan sa Nueva Ecija High School, ang faculty and staff, at ang ating pong minamahal na principal, si Ma'am Aurora Aguila, at lahat po ng mga mag-aaral at mga magulang ng ating pong paaralan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa atin at ganun din ang lahat ng mga lingkod simbahan. Ayan, binabati rin po natin lahat ng miyembro, mga opisyales ng Divine Mercy Crusade, Nueva Ecija Incorporated, sa pangunguna po nila Sister Chu Rivera, Sister Emma de Rosario, Sister Lita Martinez, at lahat po ng ating pong mga kasapi ng Divine Mercy Crusade dito sa Diocese ng Cabanatuan sa iba't ibang parokya. Yan. So mga yun po mga minamahal na kapatid, ang ating pong napakagandang topic ay may kinalaman po sa ating pong pagpapahalaga o values at pag-iimpok ng kayamanan sa langit. No, kasi napakaganda po ng gospel po natin ngayon mga minamahal na kapatid, at ito po may kinalaman sa pag-iipon natin ng kayamanan sa langit. No, kasi ang ating pong buhay dito sa mundo ay sabi ko nga ay hindi naman permanente, no? So kaya kailangan lahat po ng ating mga ginagawa at gampanin ay nakatuon sa ating pagtungo sa kaharian ng Diyos. Ano? Kasi hindi tayo po pwedeng mag-impok na dito lamang sa lupa ng ating pong mga ari-arian o mga kayamanan, kasi nga sabi nga hindi natin ito madadala sa katapusan ng ating buhay. Hindi po natin madadala yung iyong material possessions na nandito sa mundong ito. Kaya dapat po ay hindi tayo maging maramot, hindi po tayo maging sakim, hindi po tayo maging ganid sa ating pong mga biyaya na ating pong tinatamasa sa mundong ito, no? Kaya kailangan po mga kapatid, ang pinag-iipunan daw dapat natin ay yung ating kayamanan sa langit. Ano? Yun po yung napakagandang mensahe ng ating pong Panginoon na ipaliliwanag po sa atin mamaya pagka tayo nakinig na sa mabuting balita kay Father Joel Gatus, napakagaling na pari na sa pagpapaliwanag ng ating pong mga mabuting balita linggo-linggo, na talaga pong ito'y pinipilit nating makita at mapakinggang mabuti upang maliwanagan po tayo sa mga aral ng Panginoon na itinuturo po sa atin. Kasi kung minsan nga ngayon, very materialistic na po ang tao. Nagkakaaway-away dahil sa lupa, away-away ng mga magkakapatid dahil sa pera, away-away ng mga magkakapatid dahil sa kung ano mang pinagkakainggitan, sa mga mana, etc., etc. So yan yun ang ating pag-uusapan po ngayon, Gaano ba natin pinaghahandaan yung ating pong buhay sa hinaharap? Katapusan ng buhay natin dito, hindi natin alam kung kailan. So kailangan yun ang ating objective, Sabi ko nga kanina, hindi permanente ang buhay natin dito sa mundo. Kaya kailangan, mga minamahal na kapatid, ay maging prepared tayo, maging handa tayo, At kung anong panahon at kung anong oras tayo tawagin ng Panginoon, tayo ay dagli ang makasunod
at makapunta at makasama. Ano? Hindi yung tandali lang Panginoon, tsaka mo na lang ako tawagin dahil may mga naiwan akong kayamanan. Ano? Mahirap po yun na tayo nakakapit dun sa mga material things na ating pong baggage o dala-dala natin sa buhay natin ngayon. Ano? Mahirap po yun na yun ang ating pinagkakaabalahan kasi tayo hanap buhay ng hanap buhay at nakakalimutan na po natin na meron tayong kaluluwa. No, meron po tayong dapat na pag-ingatan. Kung pinag-iingatan po natin ang ating katawan, dapat ganun din ang pag-iingat po natin sa ating kaluluwa, mga minamahal na kapatid. Kasi yun, pinalalakas natin, kumakain tayo ng masusustansyang pagkain, nag-gym tayo, nagsusumba tayo. Hindi po ba? Yun yung ating pagpapahalaga sa ating mortal na katawan. Ngunit, nalilimutan natin na meron pala tayong kaluluwa. Na yun po ang mag-i-stay at yun po ang magiging panghabang buhay. Na buhay na kapiling ng Panginoon sa kabilang buhay. Ito pong katawan natin mabubulok, mawawala, magiging alabok. Yun po yung lagi nating sinasabi Kaya wag pong masyado, mainam na ingatan, pero wag masyadong ito lang ang focus natin sa buhay natin. Hindi po yung mortal nating katawan ang magtatagal dito sa mundo, sa kabilang buhay. Hindi. Iiwanan po natin itong lahat. Kaya lang po, sa ating pong ebanghelyo ngayon, hinahamon po tayo ng Panginoon na wag yun ang maging focus ng buhay natin. Kasi alam nyo, nauubos yung ating panahon, nauubos yung ating mga oras sa pag-iimpok ng mga kayamanan dito sa lupa. Nauubos. At dahil na sa pag-iipon natin, hindi naman po masama yun dahil biyaya naman po talaga ng Diyos yun. Ngunit dapat daw po pala, ibinabahagi po natin yung mga kayamanan, mga biyaya na tinatanggap natin. Huwag nating ipagdamot, huwag tayo maging sakim, maging ganid. Na tayo lang, akin lang, yung sarili mo lang ang iniisip mo. Kailangan ay i-share, ibahagi mo ito. Kasi kapag ka daw ikaw ay mentras na mapagbigay ka, generous ka sa kapwa mo, mentras kang pagpapalain ng Diyos. Mentras kang nagbibigay, mentras kang nagbabahagi ng iyong mga yaman, kahit maliliit lang ito, mentras kang pagpapalain ng Diyos. Tingnan nyo po yung ating kamay kapag ka nakaikom, di ba? Masakit. Pag nakaikom, ibig sabihin maramot ka. Ibig sabihin yung kamay mo hindi mo nagagamit sa tama. Subukan mong ikaw ay ibuka mo yan. Di po ba? Talagang dadaloy ang biyaya. Dadaloy ang mga pagpapala. Dahil yung kamay mo na ginamit ng Diyos upang makatulong sa iba, makapagbahagi sa iba, ay nagagamit mo sa tama. Mas gusto ng Diyos ang mapagbigay. Mas gusto ng Diyos ang palad na bukas. Bukas palad. Hindi yung maramot, hindi yung ganid, hindi yung sakim at puro makasarili lang ang iniisip natin. Yun po ang gusto ng Diyos. Mas matutuwa po si Lord kung tayo ay generous, kung tayo mapagbigay sa ating kapwa na nangangailangan ng tulong. At saka kung magbibigay po tayo, tandaan po natin ito. Huwag na po nating susumbatan yung kapwang nanghihingi ng limos sa atin. Sinasabi pa natin kapag may nanglilimo sa atin, nako, baka sindikato lang yan. Nako, ala ka bang kalakas-lakas mo? Hindi ka maghanap buhay, ang lakas-lakas mo. Wala nga siyang kakayahan. Kaya ngayon lang ang naisip niya upang makahingi ng kaunting tulong. Yun lang yung kanyang naisip na paraan. Dahil nga walang magbigay sa kanya ng trabaho
Gustuhin niya, gustuhin man niya na maghanap buhay, wala nga magbigay sa kanya ng hanap buhay. Kaya, napilitan na lang siya magpalimos. No? Kaya yun po mga kapatid, unawain natin yung kalagayan ng ating kapwa. Huwag tayong maging selfish, maging sakim, maging ganid sa lahat ng mga biyaya. Sabihin pa, i-justify mo pa, kaya nga ako nagpakapagod sa mga pinaghanap buhayan ko at pinag-ipunan ko dito para may magamit ako. Puro ako, puro ako, puro akin yung iniisip natin. Nakakalimutan na natin yung pangangailangan ng ating kapwa na mas mahalaga. No? Share your blessings, sabi nga ng Panginoon. Napakaganda po ng gospel natin ngayon, no? May isang napakayamang tao, nag-impok ng kayamanan sa kanyang bodega. At sinabi niya, kakain na lang ako, magsasaya na lang ako kasi talagang hindi na ako mauubusan ng aking kayamanan. Ano sabi sa kanya ng Diyos? Hangal! Ngayong gabi, babawian ka na ng buhay. Saan ngayon mapupunta yung mga kayamanan na inipon mo? Sige. Mayamang-mayamang ka. Sige. Ano sabi ng Panginoon? Hangal. No? Ibig sabihin, mas malala pa sa tanga yun. No? Hangal ka. Ibig sabihin, tanga ka. Hindi dyan natatapos ang buhay mo. Ngayon din, mamayang gabi, last day mo na ngayon. Sabi po ng Panginoon, saan na pupunta ngayon yung mga ari-arian na inimipok mo? Pag-aaway-awayan pa yan ng mga maiiwan mo, ng mga anak mo, ng mga kapatid mo. Pag-aaway-awayan pa yan. Pag-ahablahan pa yan. Pag-aaway-away pa yan. Doon sa mga kayamanang inipon mo. Gusto mo ba'y ganon? Di ba? Gusto mo nga maging payapa, maging maayos ang maging buhay din ng mga kapamilya mo dito. Maiiwan mo kung ikaw ay pumanaw na. Di ba? So yun po mga minamahal na kapatid, ang aral na sinasabi po sa atin ng Panginoon ngayon. Hindi permanente ang buhay natin dito sa mundo. Kaya dapat maging mapagbigay, bukas palad tayo. Ibahagi natin yung mga blessings na meron tayo na tinatanggap natin sa Panginoong Diyos. No? How generous you are, mga minamahal na kapatid. Gaano ka baka mapagbigay? No? Baka naman tinamaan ka doon sa sinabi kong baka sinusumbatan mo pa yung mga humihingi sa atin ng tulong. So yun mga minamahal na kapatid, aral po ito. No? Kasi mahirap na yung sa huli na ang lahat. Tsaka lang natin maiisip na mali pala yung ating mga pinagagawa dito sa buhay natin. No? Na maging makasarili, na maging sakim, mapag-imbot. No? Sinarili mo lang yung yaman na binigay sa iyo ng Diyos. Hindi mo ibinahagi, hindi mo i-share. Masama po yun. May balik po yun. Kaya mahirap mga kapatid maging sakim. No? Mahirap maging ganid. At mahirap kapag hindi ka marunong tumulong sa kapwa. So yun mga kapatid, napakaganda po. Mamaya pakinggan nyo po yung homily ni Father Joel Gatus. Napakadaming aral nating mapupulot. Marami po siyang istorya. Kaya po dito sa programa natin, minarapat ko na ibahagi sa inyo yung mga inspirasyon, mga homilya ni Father Joel Gatus. Kasi napakarami po nating aral na mapupulot sa ating pong pagninilay sa gospel natin na topic natin, no, every Sunday. No? Kaya mas nakita ko na magiging effective yung ating programa sa evangelization kung talagang pari mismo yung mag-e-explain sa atin noong pong gospel.
Kasi talagang mahihimay niyang mabuti yung pong ebanghelyo na linggo-linggo po natin napapakinggan. Ano? Kasi siya, yun ang expert eh. No? Siya po ang expert po dyan. Ano? Tayo rin po naman, syempre may kaunti lang tayong kaalaman. Ngunit mas mainam po na sa pari mismo natin mapakinggan yung pong pagpapaliwanag tungkol sa ebanghelyo para po mas malawak, mas may authority, mas may expertise yung pong ating pong napapakinggan. No, kasi napakarami po niyang stories na mapupulot natin yung aral na po pwede natin pong maisabuhay. Nagayahin po natin yung mga natuklasan po nating aral dun sa ebanghelyo. No, napakarami po niyang mga inspirations, mga insights na po pwede po nating magamit dito sa ating programa upang lalo pa na maging banal tayo, lalo pa na maging mas mabuti tayong tao, no? Mga minamahal na kapatid. So yun po ang ating pong pagninilayan sa ating pong ebanghelyo, sa ating pong gospel for this afternoon. Makalipas lamang po ang ilang patalastas. Ito po ang DWWJ sa IS-84. Sa ulo ng mga balita. Nabitin? Magtusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo. Tusiran Forte! Unilab yan. Dextromethorphan, HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Good news, kabayan! The official website of Cellcore, www.cellcore.com.ph is now up. Maaari mo na itong bisitahin para sa mga online services tulad ng services requirements and additional information, latest news and advisories, power interruption updates, Cellcore live episodes, rates archives, at Cellcore account access na makapagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa inyong accounts tulad ng account balance and payment details, history of consumption, paperless billing subscription, at marami pang iba. Ito ay bahagi ng aming hangarin na patuloy na makapaghatid ng makabago at magandang serbisyo para sa inyo. Kabayan, ano pang hinihintay nyo? Visit www.cellcore.com.ph now. Kastoy ti oni na ti barado nga agong numanayunan pa ti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isung ano barado ti agong ken adda ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapigsaan nga agas laban ti dadumang nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Kahit itanong mo sa doktor. Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sakit ng tiyan, hilab, at pangangasim? Baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Mag-Kremel S tab agad para ginhawa mula sa hyperacidity at sakit ng tiyan na kasama nito. Basta hyperacidity, mag-Kremel S tablet agad. Unilab yan. Aluminum hydroxide plus magnesium hydroxide plus simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po tayo nagbabalik sa ating programa, ang Divine Mercy Hour na malugod din natin sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang iyong kasama, si Brother John Paul Valino. At tayo po ay nagpapasalamat kay Ginoong Chris Duldulao sa pagbibigay puwang po linggo-linggo sa ating programa. Ganon din sa ating technical side kay Kuya Richie at kay Kuya Andrew. Ay lubos po tayo nagpapasalamat sa kanilang pag-alalay at tulong technical. At ang Divine Mercy Hour po ay napapakinggan din linggo-linggo sa Master Ipong TV, sa YouTube, sa Facebook at sa TikTok. So ngayon po ay dumako na po tayo sa ating pong ebanghelyo. Pakinggan po nating mabuti ang gospel reading at ang homily ni Reverend Father Joel Jomarsus Gatus. Pakinggan po natin.
ka ang pag-asa at hadika. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sinong naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos, isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami naman akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawiin ka ng buhay. Kanino mapupunta mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Tanong ko lang po, sino po sa inyo dito ang gusto ng pera? Taas ang kamay, nahihiya pa. Alam niyo po kahit na mga mayayaman na kayo, yung iba sa inyo, alam ko gusto niyo pa rin ng pera. Amen? Bawal pong plastic dito. Bawal pong sinungaling. Di po ba? Masamang magsinungaling. Amen? Sino pong gusto ng pera? Taas ang paa. Ay, tinaas nga ang paa. Of course. Lahat po tayo gusto natin ng pera. Amen? Dahil gusto niyo po ng pera, magbibigay po ako ng pera. Gusto niyo po ba? Of course! Sino ba ang ayaw sa pera? Ayan na libre na. Kaya lang, maglalaro muna tayo. Bring me. First come, first serve. Mapapasa kanya po itong 500 pesos kung dadalhin niya, ibibigay niya sa akin ang 1,000 pesos. Sino po? Sino po? Unahan. Ayan mabilis pa yung bata. Palapakan po natin siya. Okay, 500 pesos sa'yo. Sa akin ay 1,000 pesos. Thank you. Umalis agad. Pero, nalugi, Tingnan niyo po. Pinagpalit yung 1,000 sa 500. Nakakatawa, hindi po ba? Bakit nawalan ng common sense? Bakit nalugi? Bakit naloko? Di po ba? Ganyan ang ginagawa sa atin ng pagnanais natin, ng pag-aasam natin, ng katakawan natin sa pera. Nawawalan tayo ng katinuan. Amen? Yan ang nagagawa kapag wala ka ng ibang iniisip. Gusto mo puro pera. Hindi ka na nagiging matino. Isa po sa hindi ko maintindihan talaga, yung mga nangungulekta ng sapatos. Opo, maganda po mga sapatos, sneakers. Pero bakit pagkamahal-mahal? At pagkatapos nilang bilhin, di naman sinusuot, nilalagay po sa mga plastic crystal box, pinagmamasdan, tinitignan.
Para saan ba mga sapatos? O hindi para suotin? Hindi po ba? Pagkamahal-mahal ang sapatos, pagkatapos pinapanood mo lang, hindi mo sinusuot, nagiging basura lang. At yung iba kapag sinuot, madumihan. Kapag natapakan mo, nagwawala sila, nagagalit. Matinong tao ba ang ganyan? Matino rin bang tao yung kaya niyang idemanda ang mga kapatid niya dahil lang sa pera, dahil lang sa mana, dahil lang sa lupa? Kadugo mo yan, laman mo yan. Kahit na nangutang sa'yo yan, kung hindi nagbayad yan, diba, patatawarin mo, pagpapasensyan mo, huwag mo nang iisipin, hayaan mo, dahil yung kapatid mo, ikaw din yan. Isang katawan lang kayo, hindi po ba? Pero bakit galit na galit ka sa iyong kapatid dahil lang sa pera pinag-aawayan niyo? Di po ba malungkot na kwento yan? Kaya mo bang matiis na ikaw napakaginhawa ng iyong buhay? Nagdurusang iyong kapatid. Hindi matinong tao yung kaya niyang matiis na maghirap yung kanyang kapatid. Di po ba? Hindi rin matinong ugali yung kumukuha ka ng proyekto sa gobyerno at pagkatapos hindi mo inaayos ang trabaho mo. Naningil ka. Wala kang ginawa. Kung meron ka man ginawa substandard, kakatulog ka pa ba? Habang ang sarap ng iyong kalagayan, ang daming mga taong lubog sa baha, merong ibang namatay, merong iba hindi makauwi sa kanilang mga tahanan. Kapag natitiis mo na kumuha ng pera na hindi mo pinagpaguran, kapag wala kang konsensya sa paghihirap ng ibang tao, hindi lang may problema ang iyong pag-iisip, kundi may problema ang iyong kaluluwa. Amen? My dear friends, remember this. Having more money will not make you automatically a good person. Having a lot of wealth will not make you better. Amen? Minsan ang pagnanais mo nga na magkaroon ng pera at kayamanan, yung iyong pag-uugali nagiging malala. Amen? When you desire only money, you will become miserable and you will make other people miserable. Yan po ang sinasabi, pinapaalala sa atin ng unang pagbasa sa libro ng Ecclesiastes. Ang sabi, what profit comes from a man to all his toil and anxiety in his heart, which he has labored under the sun. All his days are sorrow, and grief is occupation. Each night, his mind is not at rest. Sulit ba ang pagkakaroon mo ng pera? Kung ang kapalit naman nito ay ang iyong konsensya, para saan ang pera? Kung hindi ka naman ito ginagawang masaya. Sabi nga ng isang aktor, kahit na meron akong swimming pool, hindi ko naman magamit ito dahil napaka-busy ko. Buti pa doon sa mga umuupa ng swimming pool. Kahit na hindi sa kanila, sayang-saya sila. Sino ba talaga ang pinakamayaman? Hindi po yung punong-puno ng pera sa kanilang bangko. Ang tunay na mayaman ay yung taong punong-puno ng kapayapaan sa puso nila. Amen? And I just want to remind you, my dear friends, a rich person who only have money is actually poor. Kung puro ka lang pera, meron ka, di ka talaga mayaman. Mahirap ka talaga. Mayaman ka ba kung puro sakit na lang ang meron sa iyong pangangatawan? Papera ka nga, pero hindi naman kayo nag-uusap ng iyong asawa at mga anak. Yan ba ang tunay na mayaman? Mayaman ba talaga yung kahit na maraming ari-arian? Mag-isa siya, malungkot siya, wala siyang kaibigan? Mayaman ba talaga yung tao na kung saan wala siyang kahulugan sa kanyang buhay? Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Wala siyang misyon. Ito sa mundong ito, sa buhay na ito. Remember, when you lose money, you lose nothing. Because you can earn money back. When you lose your health, you lose something. Because half of your strength is gone. But when you lose your soul, you lose everything. Because you're losing your life and your life eternal. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, pinapaalala naman sa atin ng ating Panginoong Hesukristo,
Huwag mong ipagpapalit ang iyong kaluluwa para lang sa pera. Because money cannot give you life and life eternal. Jesus said that though one is rich, one's life does not consist of possessions. Hindi nasusukat ang ating buhay sa dami ng ating pera. Tandaan, hindi naman lahat ng mayaman ay pinagpala at hindi lahat ng mahihirap ay pinapabayaan. Hindi lang naman po pera at kayamanan ang blessing ng buhay na ito. Amen? Money does not make the world go round. God makes the world go round. Kahit na wala kang pera, kapatid, iikot pa rin naman ang mundo. Di po ba? The world will continue. Life goes on with or without money. Kaya bakit ka nag-aalala? Bakit hindi ka makatulog dyan sa mga utang mo? Remember and understand, life is more than money, wealth, and treasures. Kaya nga pinapaalala sa atin ng Panginoon, bantayan natin ang ating puso sa kasakiman. Because when you are greedy, you are already worshiping money. Hindi po masama na magkapera. Alam niyo yung masama kung puro ka na lang pera. At ito po ang paalaala, huwag mong sasambahin ang pera. Ang palatandaan na sinasamba mo na ang pera at kayamanan, ay kung palagi na lang ito ang nasa isip mo. Kung naghihirapan kang bitawan ito, ipagkaloob ito, mga kapatid. Ginawa mo ng Diyos-Diyosan ang pera mo. Gamitin niyo po ang pera niyo. Di lang para maging masaya, para mag-enjoy sa buhay. Gamitin niyo ang pera niyo para sambahin niyo, paglingkuran niyo ang Diyos. If your money does not worship God, you are already worshiping money. Dahil ang nakakatakot na katotohanan ay sinasamba mo na ang iyong pera kapag kaya mo nang isakripisyo ang lahat para lang magkapera ka. Kaya mong ipagpalit ang iyong kalusugan para lang sa pera. Kaya mong ipagpalit ang iyong asawa, ang iyong anak para lang sa kayamanan. Kaya mong ipagbili ang iyong dangal para lang magkaroon ka pa ng mas maraming warta. Kapag sinasamba mo ang pera, diyan lahat umiikot ang iyong pagpapasyat, pagdidesisyon. Di po ba? Pero ano ba ang pera? Ito'y papel lang. Ito'y gawa-gawa lang ng tao. Mag-ingat kayo dahil niloloko lang tayo ng pera. Money is deceiving you. At ano po ang kasinungalingan ng pera? Sinasabi ng pera sa iyo, pag meron ka nito, magiging masaya ka. Kapag meron ka nito, magiging maayos kayo sa pamilya. Kapag meron ka nito, mapapasayo lahat ng inaasam ng iyong puso. Totoo ba yon? Ang pera'y nagsisinungaling sa iyo. Money lies to you. Dahil minsan meron ka ng pera, wala pa rin pagmamahalan sa inyong pamilya. Meron ka ng pera, hindi ka pa rin gumagaling sa iyong sakit. Meron ka ng pera, hindi mo magawa-gawa ang iyong gusto. Meron ka ng pera, wala ka pa rin kapayapaan sa puso mo. Kasi kapatid, tanging ang Diyos lang ang magpapalakas sa iyo. Tanging ang Diyos lang mag-aayos sa kasal niyo. Tanging ang Diyos lang ang magpapabuti sa mga anak mo. At tanging ang Diyos lang ang magpapasaya sa iyo. Do not believe the lie of money. Wala naman pong masama sa pagiging mayaman. Basta't paglingkuran mo lang ang Diyos. Basta't handa kang mag-alay sa Diyos kapag kailangan niya ang pera na pinagkaloob niya sa iyo. Galing yan sa Diyos. Hindi galing ang perang yan sa iyong katalinuhan, sa iyong lakas. Wala kang talino, wala kang lakas kung wala kang Diyos. Di po ba? Tandaan niyo yan. Huwag na huwag kang magiging alipin ng pera. Dahil kapag naging alipin ka ng pera, magiging kawawa ka, mababankrupt ka, maghihirap ka, mauubos ka. Amen? Tingnan niyo yung mga nalululog sa kasino. Walang yumayaman. Yung mga naa-addict sa online gambling, nadidepress. Yan ang kasinungalingan ng pera. Yan ang paninira ng kayamanan sa
sa atin. Remember the mathematics of life. The more that you divide, subtract yourself to add more to others, the more that God will multiply His blessings into your life. Ang formula ng mas maraming blessing sa ating buhay, hatiin mong yung sarili. Bawasan mo kung ano ang meron ka. Dagdagan mo ang iba. Nakikita yan ng Diyos. At pararamihin pa niya ang pagpapala at grasya na binibigay niya sa iyo araw-araw. Sa August 4 po, mag-anniversary na po yung pagsabog dun sa Beirut, Lebanon. Naalala niyo po yun? Nangyari po yan ng mga 2020. Nagkaroon po ng massive explosion, pagsabog po dun sa Beirut, Lebanon. Hindi po ito dahil sa atake ng kanilang mga kalaban, hindi po dahil sa missiles. Sira po, napakalaking warehouse, nadamay po yung mga ibang building. Ano po ang dahilan ng pagsabog? Kasi meron po palang isang storehouse o warehouse, nakaimpok ang ammonium nitrate. Ano po yung ammonium nitrate? Fertilizer. Sa katagalan po pala, kapag tinago mo, hindi mo ginagalaw yung ammonium nitrate, nagiging bomba. Yan din po yung sangkap sa paputok sa bomba. Kaya po sumabog kasi nakaipon lang po. Pero napakagandang paalaala po nito galing sa Diyos. Sinasabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng karanasan na yon. Sipin nyo, delikado ang nag-iipon at nagtatago. Amen? Unawain niyo po. Ganyan din po pagdating sa pera natin. Think of your money and treasure as ticking time bombs. Kaya nga ang habilin ng ating Panginoon store for yourself treasure in heaven. At paano tayo magkakaroon ng kayamanan sa langit? Simple lang po, sa pamamagitan ng pagbibigay, pagbabahagi, paglilingkod, pagmamahal sa iba. Ang ginto mo sa langit ay hindi yung mga naipon mong pera, o hindi yung iyong nabahagi. That is our treasure in heaven. Not the money that we have hidden, but the wealth that we have given. Hari nawa, maalaala po natin na ang pinakamahalagang kayamanan ay tanging Diyos lang. Dahil tanging Diyos ang magkakalob sa iyo ng kalayaan, ng kapayapaan, at buhay na walang hanggan. Huwag na huwag mong gagawing Diyos ang pera mo. Hindi ka maliligtas nito. Kapag Diyos mo ang iyong pera, kahit na anong dasal mo, wala kang matatanggap na pagpapala at kapayapaan. Mga kapatid, alam ko po, masarap ang magkaroon ng pera, pero baka nakalimutan niyo, mas masarap ang merong Diyos sa ating buhay. Amen? Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Malayo po tayo sa kasakiman, sa pagnanais, sa magkaroon ng pera at kayamanan. Manalangin po tayo. Huwag po tayong magpabulag sa ating pagnanasa na magkaroon ng maraming pera. Palagi ka lang magpasalamat sa Diyos. Gagaan ang iyong kalooban. Palagi kang magpasalamat sa Diyos. Bubuksan niya ang mata mo sa tunay na mahalaga sa buhay na ito. At anong pinakamahalaga? Itong ating pasalamatan, kanyang pagmamahal, ang maglingkod sa iba, ang maging masaya. Dahil pag ikaw ay nagbabahagi, nagkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Amen. Ayan, napakaganda po at napakinggan po nating mabuti yung pong napakagandang homily ni Reverend Father Joel Jomarsus Gatos ng Diocese of Pampanga, Archdiocese of San Fernando, Pampanga. So napakaganda po ng kanyang pagbabahagi sa atin, yung daw pong pera, dapat hindi daw tayo nagpapasilaw doon sa pera, sa kinang ng salapi, Kasi hindi naman po yun ay madadala natin sa ating hukay. Hindi po natin madadala yun sa kabilang buhay. Kaya nga po dapat ibinabahagi. Kung gusto nyo daw pong yumaman sa langit, ibahagi natin yung mga biyaya na meron tayo sa ngayon. Huwag po nating sakimin lang
Huwag po tayong magpakasasalang sa sarili natin na angkinin lang, no? At huwag ibahagi yung mga blessing natin na iyon. No? Kaya ibinigay sa atin ng Diyos yun, yung mga biyaya na ito. No? Huwag daw po tayong nag-iimpok. No? Yun, napakaganda po nung kanya pong sinabi po doon. No? Yung material possession, impok tayo ng impok, nakakalimutan naman po natin yung ating buhay dito sa mundong ito. Yun po karaniwan na ginagawa nating mga tao. No, iipon dito, iipon doon. Nalilimutan po natin na hanap buhay yung ginagawa po natin. No, hanap buhay, ibig sabihin, hinahanap natin yung buhay. Hindi yung pinarurusahan po natin yung ating mga sarili na kahit na may sakit ka na, kahit na pagod ka na, gawa ka pa rin ng gawa, trabaho ka pa rin ng trabaho. No, kailangan po nagre-relax din tayo. Kailangan po, niisip din po natin yung ating kapakanan, yung ating sariling kaluluwa. No, kumusta na kaya? Baka naman yung iyong katawan, malakas na malakas, malusog na malusog, pero yung kaluluwa, malnourished. Yun po yung aral na mapupulot po natin dito sa ating ebanghelyo ngayon. Tandaan po natin yung nangyari dun sa ebanghelyo, no, sa gospel natin ngayon. Yung mayaman, nag-impok sa kanyang kamalig. Ano sabi niya? Magsasaya na lang ako, kakain na lang ako, maglilibang na lang ako. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Hangal ka, hangal. Ibig sabihin, ikaw ay babawian na ng buhay. So, yun po mga kapatid, yung sinasabi pong aral sa atin No? Nag-iipon ka nga dito, pero ang kaluluwa mo naman, mananagot sa langit kapag ka ikaw ay pumanaw na sa mundong ito. No? Wag po nating hayaan na magkaganon. Wag po, kasi mahirap na ikaw karmahin. No? Mahirap na. Kaya ikaw, magpakabuti ka na lang, magtumulong ka na lang sa iyong kapwa, ibahagi mo na lang yung mga time, talent, and treasure mo, no, sa mundong ito, at magiging masaya ka pa. The more you give, the more you became happy. Mas mainam yung marami kang natutulungan. No? Hindi yung kapag humarap ka na sa Diyos, susumbatan ka niya. Anong tulong ang ginawa mo sa iyong kapwa? Saan mo ginamit yung mga biyayang ipinagkaloob ko sa iyo? Ipinagdamot mo ba yung iyong mga blessings, yung iyong mga pera, yung iyong mga kayamanan? So, yun po yung laging itatanong sa atin ng Panginoon. No? Ano ang ginawa mo sa pagtulong sa kapwa mo? Pinagalitan mo pa ba? Sinumbatan mo pa ba? Yung kapwa mong humihingi sa'yo ng tulong. So, yun po yung pagnilayan po natin dito sa gospel natin ngayon. Sa sarili nating buhay. Ano ba yung naitulong mo na sa kapwa mo? Hindi yung puro pasakit, hindi yung puro sama ng loob yung naitulong natin sa kapwa natin dahil sa ating pagmamaramot, dahil sa ating pagiging ganid, sa ating pagiging sakim sa kapwa natin. Lalo na sa kapamilya mo na humihingi sa iyo ng tulong. Yun po ang pinakamasakit Yung relative mo pa, kapamilya mo pa, yung gumagawa sa iyo ng hindi maganda. Yung kapamilya mo pa, yung iyong hindi maasahan kapag dating ng kagipitan. Napakasakit po noon. Yung bang mas gugustuhin mo pa na humingi ng tulong sa ibang tao na hindi mo kadugo kesa dun sa mga tao na hihingan mo ng tulong, mapapahiya ka pa. Napakasakit po nun. Kaya sabi po ng Panginoon, napakasama ng mga tao na ganun ang pag-uugali. At may kapalit po yun. May kapalit po yun. Lahat ng ginagawa sa iyong kasamaan ng kapwa mo, nandyan ang Diyos, hindi natutulog. Andyan ang divine mercy, hindi siya natutulog. Nakikita niya lahat ng problema mo,
Nakikita niya lahat ng suliranin mo na nakatago sa iyong puso. Kaya mga kapatid, pumanatag tayo dahil may Diyos na kumakalinga at sumusubaybay sa atin 24 hours. Si Lord, kaya sa Kanya lang tayo umasa. Sa Kanya lang tayo humingi ng tulong. Kasi pag sa kapwa natin, sigurado, masasaktan lang tayo, mabibigo lang tayo kung sa tao tayo umaasa. No? Kasi may mga tendency na, yun nga, kadugo mo na, kapamilya mo na. No? Hindi ka papapansinin kapag ka humingi ka ng tulong. Mapakasakit po nung ganun. Kaya, kay Lord ka na lang umasa. No? At saka sa mga taong mapagkakatiwalaan mo talaga. Na kapag ka ikay humingi, kagyat, ikaw ay pagkakalooban ng pangangailangan mo. Tandaan po natin, hindi po hihingi yung tao na ito, yung mga tao na ito, kung hindi po sila nangangailangan ng tulong talaga. Kaya kailangan ipagkaloob natin sa ating makakayanan yung kanilang hinihingi na tulong. So yun mga kapatid, ang ating ipanalangin na tayo ay maging generous, mapagbigay sa kapwa upang makapag-impok tayo ng kayamanan sa langit, na dapat na yun ang ating focus sa buhay natin na ito. Hindi yung mawawala, mauubos na kayamanan na nandito sa ating pong mundo, na iniipon po natin sa mga bangko, iniipon po natin sa ating mga vault, hindi po, mauubos po yun. At kapag namatay ka, pag-aaway-awayan yon, kukuhanin yon, mawawala yon, mauubos yon. No? Yung mga iniipon nating kayamanan dito sa mundo. Kaya mas mainam na mag-impo ka ng kabutihan sa kapwa. Mas mainam na mag-impo ka ng makatutulong sa iyo upang ikay makarating sa langit. Mas mainam yon. No? Tinan mo ang senaryo na ito. Halimbawa, ikay pumanaw na sa buhay na ito. Ano mas gusto mong sasabihin sa iyo habang tinitingnan kanya sa ataol ng mga taong nakikiramay? Buti nga namatay itong tao na ito? O, nako, kawawa naman, sana marami pa siyang natulungan dahil mabuting tao siya. Diba? Dalawang klaseng tao lang yung nakikiramay kapag ka namamatayan. Isang tao na susumbatan ka, no? At isang tao na magpapasalamat sa kabutihan na iyong nagawa sa mundong ito. Ano mas gusto mo dun sa dalawa na yon? Nasabihin sa iyo kapag nawala ka na sa mundong ito. No? Sumbatan ka, buti nga namatay na, or sana humaba pa yung buhay niya para marami pa siyang natulungan. Di po ba mas maganda yung isa na mas mahaba pa sana yung maging buhay niya? Sana hindi na muna siya kinuha ng Panginoon. Yun ang dapat nating isa-isip at isa-puso at isa-buhay. So muli po, maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa ating programa. Isang oras na naman po ang nakalipas dito sa Divine Mercy Hour. Ito po si Brother John Paul Valino. Magkita-kita po muli tayo susunod na linggo. Sana marami po tayong natutunan sa ating pong Divine Mercy Hour program sa hapon na ito. Kita-kita po muli tayo susunod na linggo. God bless us all.